The skyscrapers causing vertigo. The countdown begins in Tokyo. 27 days alone means 20 million ways to cope without you. I'm in a reckless fever, love-struck girl, I tease her. Thought I'd never be her. Quite the job you've done on me, sir. You've been hosting parties. In my mind, I'm working overtime to have you in my world. Oh, what a curse it is to be a lover girl. Forced to get creative. Welcome everyone to our podcast, What's in the Cart, where we explore the different factors that influence how people think, choose, and spend. Today, we will be focusing on one of the biggest influences on consumer behavior, the culture. In the Philippines, especially, our buying habits are deeply connected to our values and experiences, whether it's spending more during festas, choosing imported brands, or following traditions during holidays. Culture plays a major role in the market. And for entrepreneurs, understanding these cultural factors is important because it helps businesses connect better with customers, create more effective products, and market their services in ways that people can truly relate to. So in today's episode, we'll talk about how culture affects consumer behavior and how business owners can use this knowledge to sell smarter, and serve their customers better. Sit back, relax, and join us as we dive into the fascinating connection between culture and consumer behavior. This is What's in the Cart. Let's get started. Yay! Go! So, napansin niyo ba na pag pumunta kayo sa isang lugar, merong isang bagay na nag-represent sa lugar na ito? So, today we're gonna talk about the introduction of relatability of culture and entrepreneurship. Sa Intramuros, kung mapapansin nyo, pag pumupunta tayo dito, marami sa mga kasunod-sunukan ng lugar na ito na nagtitinda ng mga souvenirs o kaya naman mga stamps na nagre-represent ng mga lugar doon sa Intramuros. So, next naman is yung mga business kung saan nag-rely sila primarily on culture. So, pwedeng maging example dito is yung mga fast food chains sa mall. Since most of them nagko-contain ng foods related sa culture ng mga Filipino. Like yung adobo or caldereta. Like yung mga typical carinderia foods lang. Most of the food courts also has street food like kwek-kwek, fishball, and many more. Another example dito is yung mga tourist attractions or destinations. Like, if familiar kayo sa vegan, kilala yung lugar na yan because of its structure na makaluma. Yung itsura niya ay yung kung ano yung itsura ng mga bahay or lugar sa Pilipinas ba. Pwede rin yung business ng mga cultural clothes or outfits na hina-highlight yung makalumang pananamit natin mga ladies. So, meron rin tayo sa mga food businesses na tulad na lang ng halo-halo. Sa typical na parang mga stores, yung mga halo-halo nila is nagko-contain lang ng mga ube halaya, leche flan. Siyempre, hindi mawawala yung ice and ice cream. Pero, sa community natin na nag-grow, there are some na nilalagyan nila ng twist. So, ibig sabihin no, na hindi lang sila nag-o-offer ng mga regular flavors.
So, nag-a-add na rin sila ng mga ube, mango, pandan, kagaya dun sa bebang hal-hal at nun. So, sa clothing businesses naman, so makikita natin if pupunta tayo sa Marikina, Bayan, may mga nagtitinda doon ng mga hijab, pang mga Muslim clothes. So, in that way, parang napreserve yung culture natin kasi pinapahalaga nila sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga clothing na para sa mga Muslim. So, dagdag ko lang din, no? Example din dyan yung, kunwari, nasa Baguio ka, syempre ang specialty ng Baguio is strawberry, di ba? So, like, most ng mga souvenirs or mga binibenta ng Baguio is specialized sa mga strawberries. Like, doon sila nakikilala. Kasi nga, yung place na yun is meron siyang specific na specialty na meron sila. So, like, doon nakikilala yung isang place or yung isang region na, syempre, kaya tayo, na influensyahan ng mga products na yun, dito yung naaalala natin na place. Diba? So, yun. Period. Guys, napapansin nyo ba kapag mga holiday like Ramadan, Christmas, or kahit New Year, parang mas napapagastos yung mga pamilya natin? Pansin ko din yan. Like, ang dami natin ng bibili, like, kapag na, diba? So, tingin nyo ba, nakaka-apekto talaga yung mga paniniwala natin sa way ng pagagastos natin, lalo na kung nag-celebrate? For me, oo. Kasi may mga ibang families na mas more on religious side siya na parang basta may kinalaman sa religion, gagawin talaga nila. Like, yung Christmas, di ba, sabi nga nila, birthday ni Papa God. So, mag-celebrate talaga sila, magbibigay ng mga regalo, and everything. Tsaka parang yung pag-i-spend kasi nila ng money, parang ito yung nag-a-up as devotion nila. Like, parang kung gaano nila, kung gaano sila nagbibigay ng devotion sa isang, specific, hindi naman siya specific spirit. Para spiritually, tapos, Minsan lang din naman nangyayari sa like yung Christmas, Once in a year. once in a year, di ba? Like Ramadan. So, sacrifice na siya. So, kung kapag, ano na yun, kapag darating na yung, syempre, sacrifice na lang. Kasi, minsan lang siya, so, Sa bagay, kasi kami, pag Pasko, di ba, may Noche Buena pa. Tapos, bago yung Noche Buena, parang mag-celebrate mo na ng yun, sa gabi, before pa yung pinaka-Christmas. So, parang talaga kasi celebrate namin, edi parang doble-doble pa yung handa. Para sa akin, kahit na sobrang bongga, kahit once in a year lang yung celebration na yun, parang minsan napapa-overspend na para maging galante. Kasi, pero sabi nga nila kasi, kapag mas maraming handa sa lamesa, mas maraming yung blessings. Kayo ba, paano nyo ba sinaselebrate yung mga religious events yung panundan pagpasla? Para sa amin kasi, hindi naman na namin masyado sineselebrate. Parang normal day na lang din naman sa amin. Kasi nga, hindi naman kami lagi nasa bahay. Hindi sa pag Christmas or any event, gumagala na lang kami para hindi na rin masaya. Pero more spend pa rin namin. ganun lang din. Wala siglang pero, yun hindi kami masyadong nasa society like that. Yung parang nagsasamparan kayo ng devotion at hindi. Sundan ka. Tapos, sa amin, iba-iba. Kasi kapag darating ng mga ganong, nangyari, Christmas, so super importante sa amin nun. So, mga family members namin, kaya galing sila, nakatira pa sila sa Cebu, mag-Christmas. So, uwi sila. So, alam mo yun, like, mag-inom kompleto kayo sa kasama kayo. So, mas masaya din. Like, makakagawa kayo ng memories. Nainis din sila. Kasi, diba, like, minsan mo lang silang nakita, minsan lang take-away kompleto. So, like, mas magiging masaya yung celebration. Kung nagpunta ng ganap. Kompleto ka. Tapos parang naging way pa yung Christmas na magkaroon ng reunit tsaka party. Tapos mapalapit palalo pa yun. So parang sinasabi lang talaga na yung mga pinag-ahandaan natin tsaka pinag-agastusan para sa Christmas, worth it din naman at the end of the day. Pero kasi alam mo yun, kung di naman tayo sobrang may kaya, parang sayang din yung gastos. Kahit sabihin mo na
para mas marami yung blessings. Kasi parang may negative effect din siya. One, if may marami kayong makakain sa December 25, December 26, wala na. Di ba? Tapos ano? Pero guys, ano yung mga positive effect na nangyayari sa data? Kumalasis kayo celebration. Kaya katulad ng sa amin kanina, parang mas napamalapit kasi yung pamilya. Alam mo yung kahit More small than- things or small gifts lang sa isa't isa. Parang yung value kasi tsaka yung pagkabibigyan ka ng parang nakakaluwet siya sa relasyon. Tsaka parang mas magkakaroon kayo ng connection ng family mo. Lalo na pag minsan lang kayo nag-tip or minsan yung value. Kasi minsan, may mga iba pa kayo hindi kilala ng family na, lusinari, yung mga close. Tapos, doon sa mismong Christmas. Oo, so, alam mo, minsan kasi, yung last na kilala sa'yo, bata ka pa. So, parang kapag, sure na po pagkita nyo, magulat sila, malaki ka na. So, mas masaya kasi, yung dati hindi sila masyadong nakakasama, nakakabanding. Ngayon, may mga, minsan may relate ka na sa mga topics sila. Kasi nagmamature ka na rin. So, ayun. Mas napapalapit ka talaga sa kanila. At saka actually, parang mag-stand natin sa mga religious level. It's nakaka-help nila sa mga business owner, yung mga owner tayo. So, pagpipili tayo sa kanila, syempre mga Sa mga simbang gabi, yung mga tulibong-tulibong, di ba? Pagbibili ka ng gifts. So, naalala ko yung simbang gabi, may kutubong na kami laging talaga paishinin. Di ba? Kasi 9 days din yun eh. Oo. Tapos, So, parang masasabi talaga natin na yung paniniwala natin, lalo na yung value ng Christmas, malaki talaga yung impact sa way ng paggagastos natin, ng pamilya natin, para lang mas mapalapit tsaka mas na-celebrate natin yung spirit of Christmas. Tsaka actually namin, hindi naman kasi sa pressure ng handa or dami na nabibili sa tanang ng So, what matters the most is sincerity, tapos yung value to it, and share it, that connected with that, So guys, meron ba kayong mga gamit or mga clothes, gano'n, na mga pagmamayaan nila na galing ibang bansa or like Philippines? Ako, pagdating sa mga lipstick or ring, ang preferred ko talaga is yung mga galing sa Korea. Kasi sila yung company na medyo kilala sa mga quality products pagdating dito. And masasabi ko rin naman na mapagkakatiwalaan talaga yung product nila. Kasi nga, hindi sila yung gaya sa iba na pag in-apply mo sa skin mo, pwede kang magkaroon ng problems or allergies. Ikaw, Thea. For me naman, siguro sa foods. Since mention niya yung Korea, i-add ko na dun yung mga samyang. Which, syempre tayo pag after ng exam gusto natin gumala and gusto natin may mga food tayong kakainin. And mostly tayo naranasan na natin yan matasamyang tayo. Pero syempre meron din yung disadvantage since high in sodium siya, which is very unhealthy for us. But, So, mas prefer niyo yung Korea yan. yes. Ikaw, Brian. For the yung mga clothing brands, gano'n, or mga style, syempre, di ba, pag nanonood tayo, kunyari ng mga C-drama, na-adapt natin kung ano yung mga nasusuot nila. So, kung culture nila, parang siset natin sa mind natin na, ay, parang gusto ko tignan kasi maganda. So, mga handok. So, mas prefer niyo talaga yung Korea. Yes, yes. Pero may mga ibang brands ba na like, iba naman na hindi galing Korea? For me, yung mga Vietnamese food, pwede mo siyang mahanap sa mga online platforms. Ayun na rin yung sumikat ngayon sa mga online platforms kasi nga, medyo nagiging trend na yung fashion. Siguro sa akin is, yung mga brands na, katulad natin, yung perfume, yung Victoria's Secret, gano'n. Di ba, syempre, sikat siya sa Amerika or kahit sa ibang places. Pero hindi siya,
So, ngayon guys, usapan naman natin kung ano yung pagkakaiba ng pamimili ng mga generation noon tsaka generation ngayon. Lalo na nung nag-boom yung online shopping, gano'n, mga Shopee, Lazada, TikTok Shop, tsaka mga Foodpanda, diba? Alam ba, sabi sa akin ng lola ko dati, yung way ng pamimili nila ng mga pangangailangan nila sa araw is, need pa talaga nila pinagda sa like, sa mga palengke, gano'n. Kasi, in that way, like, parang, mas napipili nila yung mga essential and yung mga, mga kailangan. Tapos yung mga gusto talaga nilang bilhin. And, parang pili ko, mas mahanggang na-depression yan kapag yun lang. Sa bagay, kasi sa online, si-search mo lang, hahanap ka lang na legit na seller or product, tapos parang mag-aantay ka lang ng 3 to 4 days siguro kung sa mga shop, Lazada, TikTok shop, tapos okay na. So, next day, iba, no? Kasi sa sa traditional marketing, kailangan. Pero kasi, minsan sa online kasi hindi mo naman sure kung legit ba talaga. Kasi minsan dadating sa'yo scam. So, kaya yung mga maano ngayon sa TikTok, may benefits silang laptop online, tapos dadating sa kanila, laruan, piso, or yung halographs. Ayun nga, di ba? May sa TikTok. Oo, sa TikTok, umorder siya ng laptop sa FB ata, sa marketplace. Tapos dumating sa kanya halographs. Gawin pa nga yung cellphone ng iPhone, pagdating ng Mansanas. Grabe naman yun. Parang kadalasan kasi ng mga nasa-scam dyan na mga matatanda yun eh. Kasi parang mas nasanay sila sa way ng mga physical store. Kasi dati wala namang social media or any shopping apps. Mas gusto siya ng pandemic. Parang kasi naka-isolate lang tayo. Tsaka hindi tayo pwede lumabas-labas. Kaya parang mas nasanay yung generation natin compared sa kanila na lumaki talaga silang pumupunta pa talaga sa mga mall, department store, para lang mas makita yung mga kailangan nila din lalo na pag appliances. Ako tutusin kasi malaking tulong mo ngayon online. Yeah. Ang downside lang talaga is kailangan mo lang talaga like, alam mo na kung kailangan mo na check kung reviews na ba, kung legit ba gano'n. Kasi, so ano naman yung malaking susi. Alam mo yun, kapag, kunyari, busy ka, wala kang time, gano'n. Kasi gusto mo lang bilhin ng bagay na, importante din sa bagay, no? I-search ka na lang. O kung wala kang mahanap, kahit ang daming apps. Wala kang makita sa Shopee, pwede ka mag-Lazada. Tapos kung kailangan mo nakagad mo, Ayun yung mga O kaya, kunyari ngayon, kunyari ngayon, busy ka, tapos bukas, may hit kang ipasa. Pero wala kang oras lumabas. So, ang gagawin mo na lang, pwede kong, magpaano sa Grab, gano'n. Or kaya kung may kukunin ka, bata, di ba? Pero pala alam mo, walang kasinasal. Pero parang may sense din naman kasi na mas prefer pa rin ng ibang mga matatanda ngayon sa physical. Sa physical. Kasi, lalo na pag mga appliances, kasi ang hirap kapag sa online. Kasi, akala mo parang darating na siya ng isang day. Yun pala kailangan pa i-assemble. Eh, parang minsan yung mga kailangan pa i-assemble, parang medyo fragile pa sila. Mas parang, minsan kahit magaganda yung isang linggo pa lang sira na pala agad. Kasi yung review, kakadating lang din agad. So, parang wala lang. Kaya parang may gets mo rin sila na para mas gusto talaga nila tumingin. Pero, ang downside lang din sa physical store, may mga mas mahal yan. Pero, Mura kasi sa online. mas mura sa online. Pero, siguro sa quality, parang mas masasabi at mas maganda talaga. Worth it din yung price. Mas magsira lang yun. Pero kayo guys, sa tingin nyo, kung hindi na uso ngayon ng mga content, tingin nyo kakayanin nila. Like yung kung ano yung meron yung dati nating mga lola yun. Kaya pagpas yung mga physical store, tingin nyo kakayanin nila kung wala tayong online ngayon. Para sa akin, kaya ko naman kasi mas gusto ko talagang bumibili sa physical. Para, kunyari, pag bibili ka ng makeup, kapag bumili ka sa online, baka maling shade ma-look. But, mas maganda na talaga, physical for me. Para sa akin, parang hirap kapag walang mga online store. Kasi,
Lalo na mas naging kasi mga may voucher tsaka mga promos. Kaya parang mas napapamura ka talaga compared sa mga physical store. Lalo na pag may mga 6-6 sales, 5-5, ganun. Parang mas mapapamura ka kasi compared sa mga pili mo sa physical store. Lalo na pag mga makeup. Kaya parang paswertehan nila din talaga. Kaso kasi pag sale, mas marami sa order. Yun lang. Pwede naman, in between lang. Depende sa akin, hindi ko ako mag-order sa ng physical store. Kasi it's about, so parang for me, it's about sa time consumption. Parang mas ilalay ako sa time. Yes, ayun. Depende talaga siya eh. Minsan, gagawin mo, pupunta ka sa physical store. So, kung may nakita kang gusto doon, sabi mo, ay, may chichiro sa online. Baka may... di ba? Tapos, kung matsamba mo na, alam mo yun, mas malapit na yung quality niya doon. Tapos mas Masuko ka, hindi ko gumawa na doon. Sa online. Makuha ka lang. Tapos diretso na agad sa bahay niyo. Saan mo na yun? Walang kakasi-kasi, di ba? Ako problema. Okay ka. Happy Mother's Day, tita! Sali ka na po sa podcast namin. 6 minutes. Ano lang? Hindi, okay lang yan. Sige, game. Hindi, okay lang yung mahaba. Sige. Para bahala Yung din ibang sa answer. Sige. Sino yung last? Okay na yun? Hindi, yun lang. Meron pa daw, guys. Sali niyo yun, ah. Meron pang Kasi diba, kahit ang nasasabi lang talaga natin experiences natin as customers, parang masasabi mo talaga na nagbago rin yung mga businesses. Yeah. Diba? So, di ba before, kailangan pa nilang para mag-advertise na sa mga TV, sa mga magazine, sa mga talo. Pero ngayon kasi, nangyayari tayo sa post ka lang sa TikTok, FB, Instagram, madami ng JP rin. Kasi maraming nag-endorse ng brands. Tsaka may mga affiliates din. Oo. Yung mga nag-live streaming sa TikTok. Kasi parang before, kailangan mo manood ng TV, abang ka talaga yun. Tapos sabihin mo siya, ay, sige. Uy, hindi. Sige na yun. Hindi ako nung sa mga nag-live sell, mas, like parang, easily kung paano kumita ng mga dulos. Like, parang, ito natin isang item, tapos makaisang oras na lang, may 1,000 ka na. Kasi hindi ka kilala mo. Ganun daw yung sa online selling. Kapag nakaisang oras ka, tapos kanyari nila kapag sa'yo. Kahit dalawa lang, may 1,000 ka na ganun sa isang oras. So like, di ba like, natali lang, no? Salita lang. May pera ka. So, parang di lang siya convenient sa mga bumibili. Convenient din siya sa mga nagbibenta. Para mas musubong business nila. Tsaka mas lalo kung makikita mo. Tapos, cut. Tapos, cut. Babay na kayo. So, what is the summary of your topic, guys? Okay. Ay, another video ba yun? Sige. So, parang mas masasabi talaga natin na yung online shopping tsaka way ng pagbibili ng mga lola generation ngayon. Parang grabe talaga yung transition tsaka yung naging effect ng pandemic sa atin. Kasi parang mas naging convenient yung way dahil may mga physical stores pa rin ngayon. Mas nag-rely na yung mga Gen Z sa online stores. Tapos yung mga iba namang earlier generation, natututo na rin sila mag-online shopping. Tapos yung mga business owners, mas natututo na rin mag-adapt tsaka mas lalo pa nila napapalaki yung business. And so, parang mapapansin talaga natin na yung mga bawat sector na bawat isa sa atin, mapa-generation man or galing sa mga probinsya, ganun, may iba't iba talagang ways tayo, tsaka paano yung nag-cultivate sa pamilya natin sa iba't shopping experiences.
Tsaka depende din sa place, tsaka yung event din siguro. Kasi usually pag, tulad nung nabanggit namin, pag Mother's Day, kain talaga sa labas. Bonding naman. Bonding. Well, pag ganun naman, pag festival or di kaya uwi ng probinsya, biling ng mga ingredients na inulutuin. So, yeah. So, ayun lang para sa aming podcast. Thank you. Thank you so much. Sana. We hope you learned so much. Yeah. Yeah, bye-bye.